pagdulong sa Ginoo ang iyang promises ngadto kay Joshua. Pero tanan kitang mga Kristohanon pwedeng muklim niini. Nga naman, dahil ang ihatag sa atong Ginoo nga condition or requirements niini nga promises ay kaya man natong buhaton. Specifically, kini nga promise kay Joshua, pagkamatay ni Moses, giatuban dahil sa atong Ginoong Diyos si Joshua, matod pa sa Ginoo nga patay na ang akong alagad. Karon mag-andam ka sa imong kaugalingon. Pero bago ang tawag ali, commission si Joshua sa atong Ginoong Diyos to lead around 3 million Jewish people ngadto sa Promised Land, dahil anapa sila sa desierto, ngadto sa Promised Land, gihatagan muna sa Ginoong Diyos si Joshua sa iyang panginahanglan kung paano niya i-lead ang kadaghan niining nga mga tao. Personal kini nga promise, kung pwede natong maklaim, ang kailangan lamang atong buhaton ang condition or requirements niining nga promise. So ako ang mabasa sa verse 5, kamo ang mabasa sa verse 6. Verse 5, matod pa din walay makabuntog kanimo Joshua sa tibuok mong kinabuhi. Nganuman, kay mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses, ug dili ko gayon ikaw pakyason o biyaan. Verse 6. Amen. Gusto sa Ginoo nga ang iyang katawhan, ang mga Kristohanon maisugon yun. Kaya kung dili maisugon, minus og pagtuo. Munang minus sa pagtuo, munang ang Kristohanon, inisugay yun ng Kristohanon. Kung naiplano sa imong kinabuhi, kung kabalo ka na, ubanan ka sa Ginoo, ipadayon din ay imong plano. So, kung sa mga atong plano karong 2024, kung kauban nato sa ang Ginoo, o siyempre, kung naka-line up sa will sa Ginoo, kauban ginato siya. Pero kung wala maka-line up sa iyang will, delikado. So, ato king buhaton. Kay kauban man nato siya. Verse 7, apan liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw, ayaw pagtinalawan. Pag kinabuhi subay sa tibuok, balaod nagihatag kanimo ni Moses, nga akong alagad, ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini, ug mulampos ka bisan asa. Verse 8. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalikon ka o magmaisugod. Ayaw ka hatlok o kaluya tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa karong buntaga, O Lord God, o kauntuhon Panginoon. Salamat sa kanunay nga pag-uban mo kanamo, O Lord God. According, Ginoo, sa imong promise, O Lord God, nga duha o tulo ang mga katipon sa imong pangalan, kaubangin ka namo, Ginoo. According sa promise mo kay Joshua, nga kinaklim namo kanunay, Ginoo, nga kaubang kagid namo, O Lord God. Busa, panalangini ang matakusa nga aniya karon din, Lord God. Panalangini sila, Ginoo, as to listen your message, Panginoon, sa imong pulong sa umagang ito. Salamat kay Ginoo, nawa ikaw ay mahimaya, Ginoo, sa mong maghapong ito, sa buong 2024, O Lord God, sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, O Diyos. Salamat kayo, Amahan. In Jesus' name. Amen. Pagpakan sa nato ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. So, 2024, sugod na taon niya sa alas 12, og bilang. 2023, patapos na. Kunya sa alas 11, humana. So, maay siguro kada panimalay, no? Kada panimalay, kunya sa gabi, kami, mukha namin mo, join lang ilan ni Pastora Ibon siguro ilan ni ka, o man dito kay silingan man. Mag-ampo, no? Mag-closing na to ang 2023 sa atong pag-ampo. Kung mag-devotion mo, okay ra, mas maayo. Pero kung di na mag-devotion, okay naman ang mag-devotion. Kung sa lang ka verse, basta ka verse.
Pero kung dili yun, mag-iampo lang, salamatan ang 2023 to mag-ampo dayon. Para ma-close na to ang 2023 sa mga pag-ampo, looking forward sa dayon sa 2024. Dahil apel maging pag-ampo ang 2024. Nga kauban gin nato kanon na ang Ginoo. Amen? Bago ta mag-celebrate, bago magturutot ang mga bata, pero magturutot ng mga bata, niya, kanon na namin mga turutot namin. Bago kita mag-celebrate sa sugat sa bagong tuig. So, matod ko pa before, sa mga preaching ko, pagtudlo ko, dili natong pwedeng i-claim ang promise sa Ginoo asam tuig. Kung dili nato buhaton ang mga conditions nini, ang mga requirements nini. Lisod sab. Lisod. Kung gusto mong financial blessing sa 2024, unsa ang iyang promises? Promises niya, maghatag ka sa tithes and offering. Kay ang promise na niya, buksan ko ang durungawan sa akong kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpakalang financial sa imong kinabuhi. Pero kung dili ka maghatag, ayaw i-claim na akay wala nimo tumana ang requirements sa Ginoo. Siguro i-prosper gyapon, i-prosper ka man gyud sa sarili mong paningkamot. Pero nag-ingon ang Ginoo nga ang iyang financial, ang iyang panalangin financial, walay kalakip nga mga problema. Na may problema siguro, pero gagmay-gagmay lang. Dili gid problema. Muna nga, pag ang Ginoo manalangin, na may problema, pero gagmay na kayo. Bisag dili ka na mo tawag sa Ginoo kung may problema dahil kayang-kaya mo. Pero kung wala ka sa Ginoo, munang dagko ng problema. No, usahay, kahikog na ang tao. Ay wala ka sa Ginoo. Amen? So, kung muklinta sa Bible, promises sa Bible, kinahanglan nga tumanon nato ang kondisyon. Eternal life. Magbinutan ka sa tabang sa Ginoo. Kaya kung di ka magbinuan ka, paano ka hatagan ng eternal life sa Ginoo? Ingon ng Ginoo nga walay makasulod sa langit ng mga baghakon, kawatan, badlungon, walay makasulod dito. Umuna imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, paano ka pasunod sa Ginoo? I-claim mo ang eternal life pero wala mo buhata ang requirement sa Ginoo. Amen? So, tumanon gid nato bilang mga Kristohanon. Book of James, kanang James kini ko ang mahitungod sa atong pagkatao, atong pagtuo sa atubangan sa Ginoo. Kung ang atong pagtuo wala mo resulta sa maayong pagkakristohanon, wala tay pagtuo daw sa Ginoo. So klaro kay na. Klaro kay na munang dili nato kaya ang New Year's resolution, pero kung naa ang Ginoo, kaya nato. Amen? Sa atong kagalingon di ginato kaya, pero sa naa ang Ginoo, kaya ginato. Ayaw lang paglukso-lukso. Halimbawa ako, medyo mubo mangiko, lukso-lukso na yung New Year. Taas. Dako nga milagro may hatag sa Ginoo. Amen? So, kay labi na pag-abot sa senior ang tao, pag-abot sa senior physically, dili na lang mataas. Pwede mo ana, pero ang normal ginana mo ana noon. Pag-abot na sa 60, magamay ginang tao, pag-abot na sa 60. Mulang dawatan lang Diyo ba? Ayun naman ba, dawatan na lang. Kaya, dili na na problema, katotohanan na na. Amen? Joshua chapter 1 verse 9 is an specific, hindi mo na ako kanina lagi, specific promise nga to kay Joshua, pero as long as buhaton nato ang mga requirements nini, nga promise, applicable kini kanato. Applicable kini kanato. So, unsa ba kini nga promise sa Ginoo? So kay Joshua, og sa ato, a victorious life kung ang Ginoo uban kanato. Amen? Doon naging victory. Kadalasan dili nato pag uban ang Ginoo ang atong tan-aw ang atong gusto, murag layo ra kay ang Ginoo mubuhat sa according sa gusto, dili sa atong gusto. Nakoy nakausap kahapon dahil kahapon imbita ko sa simbahan nila ni Pastor Lim. Medyo masinso ko dito dahil ako namang judges. Nakoy calculator. Kaya dito kay calculator. Tapos namilamisa. Doha rami tulo ang tami pero doha lang may ikuan dahil ang isa, iksoon man ni Pastor Lim, nanay ang mga pagkumagbasig mabaya sa kuan.
Tapos ang ilang second prize, third prize kay tulo naman ka group. Ang third prize ay nakadawat og 2,000. Ang second prize nakadawat og 3,000. Ang first prize bilang nadawat? 7,000. Buhaton ka na sa sunod na. Pero ay lang mag-practice ato, kaya lang i-celebrate ko, nag-yung Christmas party na yun, wala sila mag-work, Christmas party na. So, ang gatong mga participant, grupo man, at 2 months, 1 taon, nangandaw na. So, hindi basta-basta. So, gawa pa sa ilang kuwan sa pag-judge dahil artistic, kanang isang mga music nila, mga props nila, ako kasi isang kuwan sila, sige palit-pantukan. Dahil ako'y nagustuhan, gikuan ko yun nga, ihimo na ko giga 98% para dili pero mo pinakakuan yun dahil ako gi-perfect ha alibawa sa stage performance, artistic, voice, musical ana wala ka entire nga presentation nila so mga ana 40% 40%, 25%, 20% o 15% kamay 100%. Magkaroon pa kung ano yun. So, victorious life. Diha sa Ginoo. Mayroong istorya pa ba ito? Tungkol sa akong kauban, siya nga, tulo ang iyang anak. Matapos na nan. Kababata to ni Pastor din sa Agusan ba ito? Ba ito siya? Cebu. Cebu. Tapos, karon for 50 years, karon gahapon ko siya nakita. Takad, hindi naman is tagagayan. Tapos, tulos sa niyang anak, ang isa mo ikuan. Ang isa, nag-born again na. Sila mo nagbago lang sila nag-born again. Tapos, ang isa, mo yung black sheep ang isa. Tapos, siya lang nila palagi, ibitahon. Siya na wala, naging pag-asa. Dikin born again yun. Ayaw, dili ba ka mag-born again? Ang Ginoo mag-born again, kinahanglan, siran mo lang, iam mo lang. Wala discourage kita namahan kay Morag Kong yun. Kay bago pa sa siya, gusto niya, mo naging ginay, mag-istorya niya. Wala, usay, ang atong expectation nga sa atong bakabuhaton, mo'y manghikmay tabo. Pero dili na mao, kadalasan, dili na may tabo, na ay we ang atong Ginoong Diyos. Mamuhat siya according sa iyang gusto. Amen? Di kayo siya ma-influensyahan sa kanino man. Matod pa sa verse 5 ng Joshua chapter 1, walay makabuntog, walay makapildi kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Nga naman, kay mag-uban ako kanimo, ingon sa pag-uban ko kay Moses o dili ko gayon ikaw, pakiangson o biyaan. So paano magkiubanan sa atong Ginoong Diyos si Moses? Grabe ang pag-uban. Grabe ang kuan. Sa mga Muslim, ang ilang mga major prophets, unang-una si Adam, ilang major prophets. Ikaduha na yun si Abraham. Ikatulo na yun si Moses. So isa, sa Islam, isa si Moses ang major prophet sa Islam. Ikatulo na yun si Isa, si Jesus. O ang ikaw pa ay kalima, si Muhammad. So So si Jesus, one of the prophets, o number 1 maging sa ila, si Muhammad. Si Muhammad ginang kanila. So, paano ba si Moses giubanan sa Ginoo? Na yung mga problema gyapon, amen? Nakasuko, ganin siya kay usay ka, din niya, o kawala yung pasensya. Halimbawa, gibunalan niya si Jesus Christ sa iyang sungkod. Amen? Imo ng Ginoo dahil nagreklamo ang mga Israelita, may ito na, dito sa Egypt, grabe ang mga pagkaon, grabe ang tubig dito, napay ice cream siguro. Pag-abot din sa wilderness, wala, bisang tubig, wala. Ingon ang Ginoo nga, sige. At dito, atubangan sa mga Israelita, og na ay bato dito, istoryahan, bato nga mugawas og tubig, og mugawas ang tubig. Tungkol kay nawadan ng pasensya si Moses, gihampas niya sa sungkod ang bato, og mubiuhakay ang grabe na tubig. Og tungkol niya ito, wala siya pasudla sa Ginoo sa promised land dahil wala daw siya musunod sa Ginoo. Nga naman, kay ang maong bato, matod pa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians o 2 Corinthians, si Jesus Christ di ay. Di gibunalan niya si Jesus Christ. Si Moses, gibunalan niya si Jesus Christ. So muna nga,
usay ang pasensya nato gakawala kay Moses sa mga leader kay dagan kayo mga kuan, mga stressful nga mga trabaho. Amen. Bisan sa atong pamilya, muna nga ang kuan daw ang tao kapag moabot ng mga 30 o 40, may kapangunot ng agtan tungod na sa stress. Pero mga bata pa, agasalig man lang ang bata, pagulis balay, manungkap sa kaldero, nagkanon. Walay stress ang bata mo nang walay kunot ang kuan, ang agtang. Pero taas-taas ng edad, kapangunot ng agtang tungod sa mga stress sa ilang adlaw nga kinabuhi. Amen? Abot na ba'y akong kunot sa agtang? So, muban si Moses kanila, condition of these blessings. Kung sa mga condition nga gihatag sa Ginoo, God's presence be with us. So kung ikaw ay tulibag pagka-Kristohanon, paano mag-uban ang presensya sa imo? Amen? Layo ra ang presensya sa Ginoo nga kanang kuang gyud, kanang as a friend. Dili mo biya ang Ginoo kang Joshua maigon man usab sa mga faithful nga mga Kristohanon as He promised. Muna iyang promise. Nga dili siya mo biya sa usa ka faithful nga Kristohanon. Dili maiwasan nga na problema, pero dili niya biyaan. Financially, sa financial mo nang isaad sa Ginoo, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Unsa ni nga specific nga promise? Sa kwarta ni siya financial. Pero magkugi kita, amen? Dili ta magtinapulan, walay Kristohanon nga magtinapulan. Na ay mga kaigsunan nato dinhi nga nagplano nga mo abroad, padayon basta ang inyong plano kanang kuan lang sa Ginoo. Amen? Nga kung maabot mo sa abroad, di gihapon kalimtan ng Ginoo, naagi hapon ng Ginoo. Padayon gyud. Kay kung maguban ang Ginoo sa imo, kung sino matod pa ni Apostol Paul, kung ang Ginoo ay dapig sa akin, sinong ano? Ayan. Palo may patugig binta ba? If God is with us, who can be against us? Analita ko na yun. If God is with us, who can be against us? So kung kauban na ito ang Ginoo, tao man na, iyawag man na, diligid makapukong sa atong kuan. Kaya nakauban man na ito. Mula nga ang kuan din sa Ginoo sa Joshua, magmaiso kita. Kaya mutalo na ganita, ang atong pagtuo ay mawala na. Kaya nagtalaw naman, inisugay lang yun. Inisugay. Dili inisugay dahil sa imong silingan nga pagkita mong silingan, paglagyaw-yaw gawan, isog ka na yung kayo. Dili na. Isog lang ta sa mga plano sa Ginoo. Amen? Dahil mga asawa nga babae nga mga isog sa kailang bana, dili ni nana. Dili no. Ang asawa isog sa ilang bana. Ang mali na Di ba? Amen, mga asawa? Amen. Oh. Na may mga asawa dito na mati. Na yung mga asawa dito na mati sa kwan, sa children's kwan. Dili, labi na gining kwan, halimbawa sa public, na yung mga tao, tapos sikasikahan nato atong bana, uy, kurutong ka na skillit sa Ginoo. Dahil irespeto mo anong bana, amen? Kung sa Ginoo, obey or respect. I-respect nato ang inyong mga bana para higugmaon ka sa imong bana. Pag tiligin mo, i-respeto ng bana, makaulawan mo sa kuan, dagan makadungog, may hinay-hinay ang gugma nga mawala. Ginoo, dili. Dili, kakili, wala man mo respeto. Mula gina, give and take manaan. Pag i-respeto ni mo yung bana, bisag nahupog siguro, koy, sa sunod, dili ka na magbubuga, ayun na, para di ka na magsuka. Tapos din na pagkabati, hindi ka na yun, ano ba? Kanang pamati ba? So, ala lang na, Number 1 yun, naman ko i-post dito sa kan, na ko i-post sa GC sa kaan kung paano ang asawa i-treat nila ang ilang bana. So, iwasan gina nato mga asawa nga inispito ginato atong mga bana kung diha sa public. Kung kamura duha, okay na siguro. Pero dapat, pero normal lang gina sa
Kuan, kamera man ni Joby ang diligaway. Normal ginas mag-asawa. Praise God. So, balik na. Keep your life free from the love of money and be content with what you have. Nagipangutana si Joby sa ako kapag gabi matod pa niya. Kung sa itong kuan, past, sa kay kung pupanda. Kung sa itong past, is history. Today is present. Nga naman dahil munang gift sa Ginoo sa imo, munang present sa Ginoo sa imo, na dapat i-enjoy nimo. Be content with what you have. Ang atong kanuadlaw, ang atong nakakaroon, atong present ay maunang regalo nga dapat natong gastuson ang time nato, ang gihatag sa Ginoo karon, gastuson nato para sa iyang kahimayaan. O ang tomorrow, ang sa tanay, ang tomorrow, ay, mystery. Kinsa lang kita sa Kung Fu Panda. Kung Fu Panda man ano? Ay, dili Kung Fu Panda man, ha? Naana dito dialogue sa kuan, sa master ni Kung Fu Panda. Yesterday is history, today is present, tomorrow is a mystery, So, I will never leave you, nor forsake you. Muning promise kit sa Ginoo. Basta di lang nato igugmaon ang kwarta. Dahil kung igugmaon na ganinaan nato ang kwarta na nag-control sa ato. Siya na nag-control sa ato. Nga pwedeng isalungat mo na ang kalooban sa Ginoo tungod sa kwarta. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. So ang context man ko nini ay may tungod sa ang mga Kristohanon diya sa persecution sa Roman Empire. So na ay kapangkuhaan sila og mga properties nila, nagkakapriso sila tungod kay sila ay Kristohanon, sumuning giingon sa atong Ginoo nga ay kahadlok kung kuan man. Dahil dili ko ikaw biyaan kung parte sa financial material, ang imong katabang ako mismo. Helper pa gani ang ibutang din sa Ginoo. Amen? Pero doon natin mga plano, ipadayon ginato basta uban nato ang Ginoo. Condition of this blessing. Ikaduha condition. Be strong and courageous. So, kinahanglan nga, unsa man nga strong? Dala ng physical na. Dahil kung dili ka, mahina ang imong physical, medyo, kuan ka, kanang limitado sa imong paglihok lang spiritually. Limitado. Imbis dunay ipag-pray dito, di ka naman ito, may weak man ka. So, dala na pero at least, strong yun ang imong kukwang exam. Number one yun, strong ang imong pagka-ikaw, labi na ang imong spiritual. And courageous. Kung sa'yo pinasaya sa courageous? Ang isubon nga po ng courageous? Courage. Mo naman courage. Kung sa'yo pinasaya sa courage? Ang murag maumara, no? Depende sa paggamit. Nga di mo talaw yapon. Kanang courageous ka kaayo, kanang enthusiastic ka kaayo. Pwede na, no? Enthusiastic ka kaayo nga pag yun. Alive. Courageous. Nga, pagtanaw sa imong, pagtanaw sa tao sa imo, ma-discourage kayo mo nagluya ka. So, be strong and courageous. Matod pa sa Ginoo sa verse 6. Liguna ang imong kaugalingon. Na ang Ginoo plus ikaw mismo maglingon sa imong kaugalingon. O pag maisog kay mangulo ka nining katawan sa pag-ilog nining yutaa na akong gisaan nga ihatag sa ilang mga kaugalingon. Katigulangan. So, leading ni ang gikuan ni si Joshua. Pero kung ibalin nato sa ato, labi na sa mga pamilyado, naa sila'y panguluhan. Amen? Ilang pamilya sa mga tatay. Ilang pamilya. So, dapat courageous siya. Maisugon siya. Kung medyo tanaw niya ka, murag, lisod man ang financial. O, ayaw magtalo. Be courageous. Nga, kung ang positive ka, dahil uban mo ang Ginoo. Amen? So, munang dapat, kung anong ginato sa 2024,
patabang kita sa Ginoo sa tanang tang plano. Lami ang dagang kwarta nga Kristohanon. Amen? Lami gid ang dagang kwarta nga Kristohanon. Makatabang ka sa imong fellow Christians, unahon ginatang fellow Christians ha. Makatabang ka sa imong fellow Christians o unsa pa? Makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Strong and courageous. Dapat kanatong mga Kristohanon sa BBSave sa 2024. Unsa makining nga promise sa Ginoo? Number 2, position sa promise kanato sa Ginoo nga in line sa iyang will, nga muhatod sa iyang kabubuton o muhatag sa iyang kabubuton, sa iyang himaya. Kabubuton sa iyang himaya. So, ang mga promise na gihatag sa Ginoo, number 1 gidana, dili lang kay sa para sa atong kaugalingon nga kuan for good, kung dili makahimaya gid sa iyang pangalan. May taas gid siya. Muna iyang gusto na nagingon niya sa Isaiah chapter 49 ba to, verse 11, kung masayap nga matod pa niya nga hindi niya ihatag ang iyang glory ngadto sa uban. So buot ipasabot nga ang number 1 gid nga dapat mudawat sa iyang glory through us dahil sa iyang promises ang Ginoong Diyos yon. Amen? Dili kita, sigundan lang kita dahil recipient na good para sa ato, pero number 1 yun, siya ang atong Ginoong Diyos mahatagan o glory ngadto sa uban. Para makita sa uban nga maayo ang Ginoong Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Lisod ba na buhaton? Lisod na buhaton kung walay Ginoo nga tabang nato. Pero kung naa ang Ginoo tabang nato, ang lisod mahimong sayon. Amen? Ligona ang imong kaugalingon og pagmaisog. Grabe ni balik-balik ino. Kay mangulo ka ni ining amo dili sa verse 6 di verse 6a. So, mangulo ka ni katawan, pag-ilog ni ining yutaan nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. So, grabe no? Nining higayuna more than 400 years na. Okay? Wala pa dahil. Wala pa. Magpo 400 years pa lang din dahil mo tabog pa sila sa paan. Kini nga saad, almost 400 years na giingon sa atong Ginoong Diyos kay Abraham ngadto sa iyang kaliwatan. Ihatag ko kaninyo kining yutaa. Pero pag-abot nila sa actual na, wala nila dawatan ng gidawat lang nung nagkuhan ng cake nga gihatod sa imo kung dili daghan ilang pagasabog sa gubangon. Matod pagani sa mga kulang og pagtuo nga mga Israelita nga atong kalaban, mga higante na murag grasshopper lang ta murag tanisik ta. Pero gihatag naman yan sa Ginoo. So ibig sabihin ang gihatag sa Ginoo ang ayan mo pang ipakikaaway gyud sa mubabag niini. Unsay unang mubabag ang yawa. Ang mga tao magigamit sa yawa. Amen? Dagang tao magigamit sa yawa. Munang pagbuntag mo pwede ko nga, Lord, sa tibok maghapon, ilikay mo ako, panalit di kami, i-protect us sa mga sakit, sa tibok adlaw. Aksidente, kaya time na munod ko. Aksidente, kaya basig aksidente ko. Basig palintan ni Jumi pagbiyahe na mo, wala siya naka-ampo sa pagbiyahe na mo. Pero grabe na si Jumi mo ang kay bantay Lord ang mga ligi. Wala mo apil ang break. Giliran, atubangan, sampot. Mura dito. Ang break, kay importante nga ng break. Hindi na mawawat ang break. Aksidente. Aksidente. Ang sabag yun, sa mga tao nga gagamiton sa yawa, want to harm us. Mananakit sa istorya, labi na gid sa physical. So muna ako yapong ikadabuntag. Kadabuntag, apel, ginasapat nulusing kapag ampo na. Muna nga, naanang gihatag na sa Ginoo. Kailangan natong kuhaon, dili kay gaapan lang, kanang tawat limpyo lang. Daghang mga kaaway.
ang atong masaguban nga gagamiton ang yawa para dili na ato makuha ang gihatag na sa Ginoo. Amen? We are more than conqueror. Amen? If God is with us, who can be against us? Katong we are more than conqueror, saan sugod ito? Cheng? Oo. Tungkol yaman sa namin sa'yo kung ganda ka? We will serve the Lord. Lahi mo nito ako. We are more than. Sige, makakantang sa kanya. Ana-ana ang tabang sa Kristyo sa Ginoo. Kanatong iyang mga anak, pero kinahanglan nga kita mismo magmaisog ang learn to be courageous. Amen? Courageous. Gihatag na sa Ginoo ang lugar na ilang pagapuyan, pero kinahanglan pang makipaggubat sa mga higante ang iyang mga anak para magkuha kini. Kaya yung tanong kung di na lang ko pag yung Ginoo nga ihatag ko kini kanimo, dawat na lang, dawat limpyo ba na lang, pero dili inana. Dili inana. Dahil naagin ang yawa. Naagin ang yawa ng sinamo. So, 1 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power in Jesus Christ has granted to us all things that pertain life, unsa man ang pertain life, sa atong physical nga panginahanglan. Para padayon kita nga makapamuhat sa Ginoo. Ang godliness, unsa man ang godliness, sa atong spiritual nga panginahanglan. Para duol ta sa Ginoo. Through the knowledge of Him, kay Jesus Christ, who called us to His own glory and excellence. Paano ta gitawag sa Ginoo? Para sa iyang kahimayaan. Dili kay para sa atong goodness lang yun. Kita ang recipient sa goodness sa Ginoo, mudaloy ang goodness sa Ginoo kanato ngadto sa iyang kahimayaan o sa iyang pagka-excellent nga Ginoo. Amen? Sumugin na Dili kay sa ato lang. Dili puro ato lang blessing kung dili gi-blessing ang gihatangan tag blessing sa Ginoo para mahimaya siya through our blessings. Amen? Ang pagpang-eskwela sa mga kabatanunan, wala ka mag-eskwela para pag-graduate nimo, pag-trabaho nimo ay okay na kayo, imo lang tanan pang dili. I-graduate ka, nagkaroon ka ng negosyo, trabaho ba ka para sa kahimayaan sa Ginoo. So pag para sa kahimayaan sa Ginoo, dili ginamalintan ang iyang buluhaton. Amen? Kaya mo manggina ang iyang kaan para maabot ang wala pa maabot, para daghan ang makasulod sa langit. Revelation chapter 10 ba to? Chapter 8 na dili maihap daw ang atubangan sa Ginoo ng mga tao. So, apil ta na. So, kung puro lang blessing sa atong una-unaon para sa ato, nawala ang para sa Ginoo, para sa His glory. Ang mga tao nga madala nato sa Ginoo, nga muliwat sa Ginoo. So, kauban gina ang blessings nato kahimayaan sa Ginoo through the people nga atong madala sa iyang gingharian. Conditions of these blessings. Unsa bang condition nene? Focus to follow the written word of God. Ang written word of God ng yon. Alam ko nga kitang tanan nene ang giingin nato higugmaon ng Ginoo. Amen? Kay bisag unsa ni mo kuan sa Ginoo nga Lord, I love you. Pero nang I love you, kanang word nga I love you, dili pa ginamuhaong yun. Patabang kapag idaan na nga ang I love you, nga sa Ginoo, ng ingon mo, ay ma-realize gid sa imong kaugalingon. Paano na ma-realize? Simple lang, ingon ng Ginoo, if you love me, you will do my commandments. So ang written word, dili gid na mo hiwalay. Focus to follow the written word of God. Matod pa sa verse 7, be strong and very courageous. Kanina, courageous, walang gidugangan pag sa Ginoo. Very. So, nang very? Grabe. Kayo. Kayo. Tama. Pag makusganon o ayaw kit pagtalaw kayo, ayaw yun. May sugol kit pag ayaw. Be careful. Ano yan pa na be careful to obey all. So careful kita. Careful gid ang
giingon sa atong Ginoong Dios kay Joshua kanatong mga Kristohanon. Careful kita sa pagsunod sa tanan. Dili partial kung dili tanan. Be careful to obey all that is written, all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left para mo asinso ka. Ayaw mag-ibo ang prinsipyo ang gigamit sa mga tao nga na-asinso pero walay Ginoo para mo asinso ka. Dahil dagang kayo asinso sila ni mga bilyonaryo sa kalibutan na walay Ginoo. Bilyonaryo sila financially. Ingon ang Ginoo, ayaw gamita ang ilang techniques. Ang imong gamiton nga technique ay ang akong technique through my written word. Not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. So munang muning kaimportantihan sa pulong sa Ginoo nga mo-guide gid ka nato. Amen? Memorize nato ang pulong sa Ginoo dahil kung tuan nata sa gawas, wala na lesson na pagkuhan sa Bible, pero at least ni asa itong una-una. Nag-contest bitaw mi na itong wala ko, nag-a-appeal unta ko ato kung nagkagumog ko na contest ko at kanang memory verse ba? Grupo man noon. Albawa, si Jace, i-recite niya yung memory verse with chapter and verse. Tapos, mahunta na siya, mupuli na sa biyang kauban. Nanguban, tagunan na ka kauban, pastor, nga, memorize. Kaya pag naasaw na sa tubangan sa public, na mga pastor na mga atubang, naging kontaw mo sa kakauban ako ng pastor na pagbantayin mo pag mag-preach mga pastor inyong kuan inyo daghang pastor inyong atubangan kay kusukay mo criticize ng pastor. Di ba? Kusukay na mga ibang sa butong preaching to. So na nga wala ko kalugoy mo apil unta ko. Kay tanaw na ko kung maratol ako. So nagingon, this book of the law, verse 7 ba na ayaw gigamita ang technique sa kalibutan, bisag asinsado silang technique. Ang imong gamiton ang technique sa Ginoo dahil ang Ginoo ang malipay sa ato. Amen? Walay singit nga kaugalingong diskarte nga kontrary sa pulong sa Ginoo. Kay kini ay turning to the left or to the right nga direction para ma-accomplish ang promise sa Ginoo. Sa Ginoo ra kita. Psalms chapter 1 verse 1, bulahan ang diling mamati sa tambag sa mga dautan. Lain naman na bisag mga Kristohanon, basta mga taas na gani ang kuan. Kuan kaya mo sa ilang yun? Di ba? Tanaang gani na tatanan natos ni ka kung makaabay sa kay kuan. Kasi gobernador sa Pilipinas sa Isang Oriental. Unabya. Tanaw nato kung muana siya. Dahil sa picture na yung picture, di ba? Mga Kristohanon. Tapos pagkaman, pag may picture nga, tanawa, di sinabi akong abay. Di ba yung ginawa may panghambog ang Ginoo lang? Dili gobernador, dili mayor, bilang gani presidente. Pero pas-pas kayo masingit ang mga Kristohanon nga, pagsikat na kuhan, nga artista, dito na yun. Sige nga sa Ginoo, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. O musunod sa gibuhat sa mga makasasala. O magigubang kanila nga wala mula sa Diyos. Magigabin. No. Magigabin o magigubang yabong mawara na. Sumuli nga. Pero mga politiko galing nga kuan. Isang mga Kristohano na dikig yun. Wala sa hulog. Basta kalintan natin eh. Normal lang sa kalintan. Mag-iwan siya na, pastor ako, grabe mamumba mga Kristohano. Kitang tanang yamo na ni bakalimuta. Eh normal maguna no? Normal. Eh muna nadakaan nato. Muna nadakaan nato nga pagpansikan nga tao. Medyo kuha kita. Wala. Pero ang Ginoo, wala gina nga dapat kwanta sa Ginoo para medyo makuan-kwanta. Mahinay-hinayan ang atong batasan nga dili dapat nato buhaton. Amen?
nagtuon siya ni adlaw gabi. O sige, ito na pulong sa Ginoo. Unang, ang dili masinerte sa ako, mas bukid sa ako pagkahuman ng titsik. Una akong mag-impakti. Kita may dili tirahon. Kita may, labi na sa Sunday preaching, ang dapat, ang kuwan man yun, ang mga Kristohanon. Kaya mo may audience. Ang dili Kristohanon, dito man to sa, kuwan, pag siya ni mo, kuwan mo na daan, hantong na pag-abot din makuha na siya sa kinabuhing mga Kristohanon. Sama siya sa kahoy nga nagtumod, daplin sa usa ka sapak, mamunga sa timbunga. O ang dawni ni dili malaya, sa tanan niya buhaton siya magmalampuson. Unsay reason? Dahil ang pulong sa Ginoo, anaa kaniya. Unsa ba kini nga promise sa Ginoo? Number 3, sa tanan niyang buhaton, o kung sa man ang iyang buhaton, siya magmalampuson. You may be successful wherever you go. Condition of this blessing, study the Word of God, o kikinabuhi ang natun-an tungkol sa pag-study. Amen? Verse 8, ayaw kayong kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan natun-an mo kini adlaw o gabi. Reason, sa pagtuon, o pagkinabuhi sumala sa tanang na hisulat din o magmoswabon kagayon. So, dili partial kung dili tanan. Walay pili-pili. Unang ibasa bitaw nato ang Genesis paingon sa Revelation para mabasa kin nato. Kaya kung dili nato basahon, nagkapilion lang nato atong basahon. Daghan ang dili nato kakabasa. Nang gibutang basta na ang gibutang sa Ginoo diya sa iyang Bible, importante na kay nganong gibutang diya diha. Importante na. So nalampasan na nato tong sa Chronicles ba to? Nga puro mga ngalan. Atong ibasa kanina, pagsada, no? Pagsada nga atong ibasa kanina dahil stricto kay si Nehemiah. Si Nehemiah. Ipang sabunutan niya ang buhok dahil kuan, nagminyo sa dili mga Hudiyo. Kaya mo man nagsugo sa Ginoo. O example pa dito nga kung paano si Solomon nga pinaka-bright na tao si Solomon. Pinaka-adunahan na tao si Solomon sa iyang henerasyon. Pero, tungkol sa iyang mga asawa, ay nadala siya sa kasalanan. O ipagsabunutan niya. Tapos ang sabat dito, siya nga, naay ka pamaligya nga kuan sa Sabado, madili mga Hudiyo. Kisirahan niya ang git. Kung ipangasaban niya dahil matulog niya sa doon sa git para pagkasabat, maligya sila. So, grabe sinima niya. O sa tumoy pa ito, siya nga, ipanglimpyuhan nila ang mga pare dahil na-contaminate sila sa pariner. So, inaanak ka, stricto ang pulong sa Ginoo. So, keeping God's word is loving Him. Amen? If you love me, you will obey my commandments. So, munang prove yun. 14:15, if you love me, you will keep my commandments. May memorize nato kay isa. Sa'yo naman kayo namin ma-memorize. Di ba? Kay mubo na kayo. Kuhan kayo, bakuman kayo. So, if you love me, Ginoo, if you love me, you will obey my commandments. Nanay, isa ka kuhan. Dugangan pa na yun. Ikaduha, Jesus will. Tuhan. Ikatulad sa mga bumugbo. Ang problema kay, unsa ba nga verse, unsa nga chapter, sa dayon. So, itong Jesus will, 13, 35, ay, 35, katawa. Yan. So, gagmay, parang gagmay, verse, at least naghanay mong naipon, nakuan. Kanang Joshua chapter 1, verse 8, na-memorize ko na noong 1977 siguro. 1987. 1988 ko na na-memorize. Pero hangtod karon wala ko malimti. Karon galisod na ko memorize. Kahit lang akong ngontak siguro. May man to kay bata-bata pa ko, 20s pa ko ato. Pero hangtod karon wala na ko malimti. Daghan akong dili kakalimtan nga na-memorize 30 years ago. So loving God is enjoying His word. In Jeremiah 15:16, when your words came, I eat them.
Ako sige. I eat them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord Almighty. So, importante kayo ang pulong sa Ginoo. Mas importante pa ang pulong sa Ginoo sa TikTok. Amen? Ganahan ako TikTok karon kay gignan ko sa Facebook nga padayon kay nakakuha ka na kuhan. Ang Reels kay Reels. Ang TikTok ang TikTok atong picture man ano na sounds ito doan mo ba pa na matanawan ko. TikTok tayo diya. Oh, abot mas tag 100 ang katanaw. Ang ganahan na din ko. Nausahay. Maminusa na ako pa kay dito na stick aman. Dili na ito TikToks ka na ko add your story. Add your story. Ayaw na mag-TikTok na hiwi-hiwi ang dagoy din, pakit-kit din. Ano na yun? Dila tayo. Ayaw na. Hindi mo na sa Kristohanon. Dila-dila. Kaya kung makadol ko, birahon ko man na nila. Dila-dila. Pero dila-dila, magkakawala man ito nag-away. On sa makinig ang promise sa Ginoo. God's success. Matod pa sa Ginoo sa verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Ayaw gayon, magmaoswagon ka. Kung ang pulong sa Ginoo, maoy imong gihimong prinsipyo, imong guide sa kada adlaw sa imong kinabuhi. Di ka yun musipyat. Amen? Walay pagsipyat yun. Siguro sa tanaw sa mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo, wala kay kwenta dahil pan, pero sa Ginoo mismo nga naghatag kanimo kinabuhi, wala kay sipya. Amen? Pagpaka nato ang Ginoo. Verse 9, a reminder sa way of success o condition para ma-accomplish kini. So, matod pa sa Ginoo kay Joshua, hinumdumi ang akong sugo nga magmalikon ka o magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya. Tungod kay ako, so apil yung kaluya na, courageous maning kaluya gihapon. Ayaw kahadlok o kaluya. Tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa. So muning round up sa verse 5 paingon sa 8. Nga nagid ang Ginoo kauban nato kung ang iyang pulong ni asa adlaw-adlaw natong pagkatao atong ginasunod. Amen? Courageous kita. Through success in the eyes of God nga makahatag kanya o glory ay ang pagsunod sa iyang kabubuton through His written word. Maora gina. Huwag ginailain dahil ang tanan nga mosunod di ana may atong pakabuhaton munang makapahimay nga saya. Wala kitay sipyat kung ang pulong sa Ginoo may atong pagasundon dahil makahimaya kita sa Ginoo. Walay sobra, walay kulang. Amen? Wa kitay sobra, walay kulang. Sugdan nato ang 2024 pinaagi sa pagplano sa kinabuhing successful nga mohatag og himaya sa atong Ginoong Dios. Sa buluhaton sa Ginoo, munang akong ingon ganina, maghinay-hinay na taong disciple. Gabi dito dito may gabi sa 7-Eleven dahil nang libre si Nika o Pesna. Dito ikaw? Si Ching? Ay, ba't na wala kong i-appel ni Ching kay yatagan naman ko niya ko. Polo. Dahil binona ito Ching ha. Giabot tayo ng akong kauban man ito na akong pastor. Sa Kuima si Pastor Edwin yapon. Kuan na ka pastor pagkuan na. Dan pag G12 na kay Clocking G12. Ano na ko paon ko lang pangayoon ko sa iya ang kuan mga katong mga training ang kanang mga training about kuan ko lang kay bahala. Pero pa man sa kung kaya ang 12. Pero kung ang G12 mo lang wala lang kung sanay. Kayo sa akin lagi ka, imo nang gatuon ang mga Kristohanon na tapos ita appeal sa detail. Hindi naman na maayo kita. Wala. Kanang katong okay lang katong na backslide na. Nag-slide na, pero katong Kristohanon na dili maayo. So, muna sugdan nato ang 2024 pinaagi sa pagplano sa kinabuhing successful na buhatag o himaya sa atong Ginoong Dios. Number 1 God, kung sa bulaton sa Ginoo, maghinay-hinay kitag disciple.
Nana si ko ano, Dayan, nana iyang si Althea, Athena. Oh. Silingan nagapon din. Althea o Athena silingan. Haki o lang. So, naka-disciple na si ko ano? Si Dayan, yung classmate. Oh, si Manon. Muna nag-testimony na si Dayan kanina. Nagatsada. So, muna, kinahanglan yun. Amen? Kinahanglan yun nga. Dapat yun nga, mintas baskog pata, kusgan pata, na atay maihatag sa Ginoo nga atong accomplishment para sa iya. Amen? Paghatag sa atong mga tithes and offering, on sa paniha, okay kaya mo na, okay kaya mo na. Pero mula gina, nagingon ang Ginoo nga, dili lamang para sa itong dili, all that I have written, imong masunod kayon. Amen? Ang bulaton sa Ginoo, matod pa ni Apostol Paul, na kamong mga taga-Pilipos ay Diyoy mo sa akong kasing-kasing. Ano man, gikan pa sa inyong pagpakadungog sa pulong sa Ginoo, hangtod ni anak ko sa lain mga nasod sa Europe, ay kamulang ang mga Kristohano nga sigig padala sa panginahanglan kanako. So, kato, about sa mga panginahanglan to, lahi sa dagwan, lahi sa ang kanang mga tao nga madala nato sa Ginoo. So, manang ulgyod, kung may higayon, may oportunidad. Success in life can never be an accident. Amen? Dili accident, tigyon. It's the result of hard work and faith in God. Champions aren't the people who never fail, but the people who never quit. Mubagsa ka, mo feel kita panalagsa. Pero, wala ta mo steady anang nabita. Kung dili, may bangon ta, dahil courageous man ta. Amen? Courageous man ta. Diyan, nakaikon sa bata? Yan. The road to success, sabi ng istoryane, the road to success is not straight. There is a curve called failure. Red lights called enemies. Caution lights called family. And flat tires called jumps. But if we have a spare tire called determination, an engine called perseverance, insurance called health, and a driver called Jesus, we will surely make it to the place called success. At gikan, klaro kayo no, gikan sa Facebook. Diba? Gikan, mga post pag kita ngayon na, gikan sa Facebook, sure. Kalinta ko lang ako kinsay ng post na. So, tinuod ba yan eh? Kaya dili lang tadawat limpyo. Naaki mga kontrag yun, gamiton ang yawa. Paluyahon ta niya, panang kinahang ng courageous or determination. Ang atong plano muna naghatag sa ato, mag-energize ka nato nga di ta magluya-luya, di ta maluya ka natay plano sa 2024 na dapat natong makumplis. Unang-una sa atong pamilya, o labi nagyud sa atong Ginoong Diyos. Amen? Na-distraction, na-ikuan, pero matod pa sa Ginoo, ayaw pagtalaw, ayaw kayong pagtalaw. Pag maisugon gayon, kay uban ako kanimo kanunay. The secret of success is to be ready for opportunity when it comes. Ready ba ta? So, unang, kung yun, halimbawa sa buluhaton sa Ginoo, kailangan ready ta. Insakto tong gikuan nila ni Pao, nila ni Colleen, toon sila kay ituduan sila ni GM, Kent, silingan nagabon Kent. Silingan nagabon Kent o Kent. So, kay, magamit kita nila. Amen? Magamit kita nila. Kasayaw sa tanan. Baka magaling kumonik, magsayaw na. Ay, humana di ay, Nick. Iho pa human, ikinekon eh mo. Mahiginis ka, oh. Sa man nga, drawing. Diha ang Ginoo sa bukid. Oh, amen? Wala niyo, di ba? Ang Ginoo nag-isbukid nga, pag kuan ni Moses doon, nakahadlok ang mga Israelita, kaya nagkulog dayon. Naghuhuyong daw ang bukid. Sa diha kita sa bukid. So, mga ibson, simple lang. Kang 2024 dahil
Unyang alauna 2024 na yun. Unyang karong 2024 magmaisugoy ta diha sa Ginoo. Amen? Dili ta ka magisugon dahil isog lang ta kung dili ka uban nato ang Ginoo o ang atong pagabuhaton according sa iyang plan kanato. So, praise God dahil giabot ta sa 2024 katong wala na giabot sa 2024 basta sila ay tinuod nga Kristohanon kauban na sila sa Ginoo. Giabot ta sa 2024 daghan pa ang ipabuhat sa atong Ginoong Diyos sa ato. Kung kuha ko na niya, nahuman na natong buhat. So, ay lang paspas yun, kaya mahuman niya o trabaho niyo mula doon sa Ginoo, kuha ano mas Ginoo. Hinay-hinay lang, hinay-hinay. Kaya kung paspasan si Pastor Buboy, di ba? 50 years old ba naman siya? 51. Ipaspasan man niya ang mula doon sa Ginoo. Ibayaran na ang ikuha sa hospital sa naka-live naman eh. Ikuha ng hospital para masige siya magpa-check up, iyang kondisyon. Yung siya nga busy ko, naibulaton. Nahumanda yun yung trabaho, ikuha na sa Ginoo. Nato paspasan. Hinay-hinay lang, basta kanunay. Amen? Hinay-hinay, basta kanunay, nga doon nakita yung ma-accomplish. Para sa Ginoo, sa kada adlaw natong kinabuhi. Sa gamay-gamay, tibok 2024, dako na nga kaimuan sa Ginoo. Manindog na mga igsoon. Alas 12 na, no? Hindi mo naman dito, ha? Praise God. Kantahan sa natong isa, Ginoo. Jobs,